May mga taong kayang tiisin ang init ng disyerto, ang pagod, ang lungkot, at kahit ang unti-unting pagkawasak ng sarili, para lang sa pamilyang naghihintay sa kanila sa Pilipinas. Pero paano kung isang araw, pag-uwi mo, malaman mong hindi pala ikaw ang hinihintay nila? Mainit na naman ang hangin sa Doha. 5:00 pa lang ng umaga, pero ramdam na agad ni Marco ang lagkit ng pawis sa likod niya habang naglalakad papunta sa service bus. Tahimik lang siya habang nakatingin sa cellphone niya. Wallpaper niya ang litrato ng asawa niyang si Liza at ang 8 taong gulang na anak nilang si Nathan. "Oy, Marco!" Sigaw ng katrabaho niyang si June. "Hindi ka pa ba nagsasawang tingnan yung picture na yan?" Napang-iti si Marco. "Diyan lang naman ako kumakapit, pre." Umupo siya sa tabi ng bintana habang umaandar ang bus papunta sa construction site. Habang ang ibang kasama niya ay nagtatawanan, si Marco ay tahimik lang. Pagod na siya. 10 taon na siyang OFW. 10 taon na halos hindi niya nakikita ang pamilya niya. Pero tiniis niya lahat para sa kanila. Naalala niya noon kung paano sila nagsimula ni Liza. Simple lang. Mahina ang bentahan ng maliit nilang tindahan sa Bulacan noon. Madalas, sardinas lang ang ulam nila. Minsan tuyo, minsan wala talaga. Pero masaya sila. Balang araw, sabi noon ni Marco habang nakahiga sila sa banig, "Magkakabahay din tayo." Tumawa si Liza noon. "Kahit maliit lang, basta makakasama tayo." Doon nang ako si Marco. Hindi niya hahayaang habang buhay mahirap ang pamilya niya. Kaya nang may opportunity papuntang Qatar, kinagat niya agad. Akala niya ilang taon lang. Pero ang ilang taon, naging 1 dekada. Lumipas ang panahon. Lumaki si Nathan na halos cellphone lang nakikita ang ama. Birthday? Video call. Recognition Day? Video call. Pasko? Video call. Kahit may sakit si Marco sa trabaho, hindi siya uma-absent. Kasi alam niyang bawat absent, katumbas ng bawas sa padala. At bawat bawas, katumbas ng gutom ng pamilya niya. Isang gabi habang break time nila, tumawag si Nathan. "Papa!" Napanghiti agad si Marco. "Oh anak, kamusta?" "Papa, sali daw ako sa field trip pero kulang pa bayad." "Magkano?" 3,000. Kahit alam niyang kapos siya, sumagot siya agad. "Sige anak, papadala si Papa." Pagkababa ng tawag, napaupo si Marco. Tahimik. Dahil ang laman na lang ng ATM niya, 200 riyal. Makalipas ang ilang buwan, biglang natanggalan sa kumpanya nila. Maraming workers ang pinauwi, kasama si Marco. Pakiramdam niya gumuho ang mundo niya. Paano na sila? Paano na ang tuition ni Nathan? Paano na ang bahay na hinuhulugan niya? Hindi niya sinabi agad kay Liza. Nahihiya siya. Pakiramdam niya failure siya. Kaya ang natira niyang ipon, pinadala niya lahat, kasama ng message.
Pasensya ka na, mahal. Konting tiis pa. Uuwi ako soon. Pero ang hindi alam ni Liza, pauwi na talaga siya. Gusto niya silang sorpresahin. Paglapag ni Marco sa Pilipinas, iba ang saya niya. Parang unang beses niyang makahinga ng maluwag. Bitbit niya ang pasalubong. Laruan para kay Nathan. Pabango para kay Liza. At isang necklace na matagal nang gustong bilhin ng asawa niya. Habang nasa bus pauwi ng Bulacan, nakangiti siya mag-isa. Ini-imagine niya kung paano siya yayakapin ng anak niya. Kung paano iiyak si Liza sa tuwa. Pero habang papalapit siya sa bahay nila, may kakaiba siyang naramdaman. May nakaparadang motor sa labas. Hindi niya kilala. Tapos may narinig siyang tawanan sa loob. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. At doon, parang tumigil ang mundo niya. May lalaking nakaupo sa hapag, kumakain. Kasama si Lisa, kasama si Nathan. At ang pinakamasakit, narinig niyang sinabi ni Nathan, "Papa, dagdagan mo nga ako ng juice." Nalaglag ang hawak ni Marco na pasalubong. Napalingon silang lahat. Nanlaki ang mata ni Lisa. Marco, tahimik. Walang gumagalaw. Pakiramdam ni Marco, biglang nawala ng hangin ang buong paligid. Sino siya? Mahinang tanong niya. Hindi makasagot si Lisa. Lumapit si Nathan sa lalaki. Parang takot. At doon unti-unting nabasag ang puso ni Marco. Umalis muna si Nathan sa kwarto habang umiiyak si Lisa. Hindi ko ginusto to. Anong hindi mo ginusto? Halos mawala ng boses si Marco. Lahat ginawa ko para sa inyo. Alam ko. Hindi mo alam. Napaupo si Marco habang nanginginig. Doon sinabi ni Liza ang lahat. Nung una, matino pa raw lahat. Pero habang tumatagal, lumalayo raw si Nathan kay Marco. Hindi na raw makilala. Hindi na raw maramdaman. At dumating si Edwin. Isang lalaking laging present. Laging nandyan. Unti-unting napalapit si Nathan dito. Hanggang sa tawagin niyang Papa. Pero hindi pa doon natapos ang sakit. May mas malala pa. Tahimik si Liza habang umiiyak. Marco, hindi mo anak si Nathan. Parang may sumabog sa tenga ni Marco. Ano? Buntis na ako bago tayo ikasal. Nanigas si Marco. Pakiramdam niya nawalan siya ng lakas. Alam mo? Oo. Alam mo? Tumulo ang luha ni Liza. Mahal kita noon. Natakot akong mawala ka. 10 taon. 10 taon niyang minahal ang batang akala niya anak niya. 10 taon siyang naghirap. Nagpakamatay sa trabaho. Nagtiis ng lungkot. Para sa isang kasinungalingan. Ilang araw nawala si Marco. Hindi niya alam saan siya pupunta. Naginom siya. Umiyak. Galit na galit siya. Sa sarili, kay Liza, sa mundo. Hanggang isang gabi, nakita niya sa bag niya ang drawing ni Nathan. Drawing nilang tatlo. May nakasulat, "Miss na kita, Papa." Doon siya tuluyang bumagsak. Dahil kahit hindi niya kadugo, minahan niya ang bata bilang anak.
Totoo lahat ng pagmamahal niya. Bumalik si Marco sa bahay. Tahimik. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Nathan. Papa. Niyakap siya ng bata habang umiiyak. At doon, hindi na napigilan ni Marco ang sarili niya. Umiyak siya. Mahigpit niyang niyakap ang bata. Dahil sa kabila ng lahat, anak pa rin ang turing niya rito. Tumingin siya kay Liza. Hindi kita kayang patawarin na yun. Pero ayokong lumaki si Nathan na walang ama. Tahimik na umiyak si Liza. Minsan, hindi dugo ang sukatan ng pagiging ama, kundi kung sino ang nanatili, kung sino ang nagsakripisyo, kung sino ang handang masaktan pero piniling magmahal pa rin. At minsan, ang pinakamasakit na padala ng isang OFW, hindi pera, kundi ang mga taon ng buhay na hindi na niya maibabalik. Sa bawat OFW na malayo sa pamilya, hindi lahat ng laban nakikita. Dahil may mga pusong tahimik na nauubos habang patuloy na lumalaban para sa mga taong mahal nila. Na pumapatak, pangarap natin inaabot. Habang kayo'y mahimbing, ako'y gising sa gabi. Kahit pagod ang dibdib, pangalan niyo ang katabi. Ilang taon ang lumipas, sa video call lang kita mayakap. Ngunit di ko na malayang unti-unti kang lumalayo. Lahat ng sweldo ko'y pinadala, buong buhay ko'y ibinigay na. Pero pag-uwi ko'y bakit iba na? May ibang tinatawag na
disyerto man o kalungkutan, pangalan mo pa rin ang tahanan.